Ayan, dito muli tayo sa isang panibagong kaalaman, sa panibagong bubuksan na ating aalamin muli. At ngayon, isang magandang araw sa ating lahat mga ka-ALS. And syempre, welcome din po sa ating Sikhay Tinig, ang podcast na nagsisilbing boses ng kaalaman at gabay sa epektibong komunikasyon, akademikong pagsulat. Ako po syempre si Binibining Olbida na makakasama niyo muli para mag-host for today. At syempre kasama ko rin ang aking ka-co-host na si Binibining Diana De Leon. At syempre ngayon hindi natin kakalimutan ang ating pandangal na panauhin para magbigay ng maraming kaalaman sa ating tatalakayin sa araw na ito. At syempre, wina-welcome po namin ang ating panauhin na si Binibining Gabarda. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw. Maraming salamat po muli sa pagdalo po ninyo dito sa aming Sikhay Tinig Podcast. Ayan, si kapartner magsalita ka naman. Ay, sorry. Ako na pala. Ayan, dahil tapos na po tayo sa pagpapakilala, no? Para po sa unang tanong, ano po kaya ang definisyon ng reflektibong sanaysay? Okay, reflektibong sanaysay mula yan, syempre, pag sinabing reflektibo sa English, syempre, reflection. No, so, ang reflektibong sanaysay kasi, isa po yung uri ng sanaysay na kung saan inilalahad yung mga personal na pagninilay-nilay, personal na damdamin, mga katutuhan ng isang tao mula sa isang karanasan, sa mga pangyayari o kaya sa mga aralin. No, so, ang pagsulat reflektibong sanaysay, ito po ay tungkol sa sariling karanasan, no? At pagninilay-nilay kung ano nga ba yung mga aral na natutuhan mula rito. Ayan, gaya po ng sabi niyo po, ma'am, ang reflektibong sanaysay po, isa itong refleksyon sa kung ano po ba yung ang natutunan ng isang mag-aaral po, di ba? At dito po, ma'am, ano po kaya yung pangunahing layunin sa pagsulat ng isang reflektibong sanaysay? At bakit po kaya ito ay mahalaga na pag-aralan po ng mga mag-aaral po? Okay, so una, ano ba yung pangunahing layunin kung bakit tayo nagsusulat ng reflektibong sanaysay, okay? So, ang pangunahing layunin kung bakit tayo nagsusulat ng reflektibong sanaysay is para maipahayag yung sarili nating karanasan. No, layunin din ito na ipakita kung paano ba nakakaapekto yung karanasan, no, yung pag-iisip, yung damdamin at pananaw ng manunulat. No? Pangalawa, bakit siya mahalagang pag-aralan, no? O bakit mahalaga ang isang reflektibong sanaysay, no? Sa pamamagitan kasi ng reflektibong sanaysay, napapalalim nito yung pang-unawa. Okay? Ibig sabihin, natutulungan yung mga mag-aaral mas maunawaan yung kanilang karanasan at kanilang natutunan. Nahahasa rin syempre yung kakayahang mag-isip ng kritikal, no? Bakit? Kasi natututo ang isang tao na suriin, no, pagnilayan yung mga pangyayari, yung kanilang mga karanasan. At syempre, napapaunlad yung kahusayan o kasanayan sa pagsulat. Nakakatulong kasi ito para mas maging malinaw, no, at mas maging maayos yung pagpapahayag ng ideya. So sa madaling salita, mahalaga yung reflektibong sanaysay kasi tinutulungan nito yung tao na pagnilayan yung kanyang karanasan at matukoy yung mga aral at mga bagong pananaw mula dito sa kanyang simula. Ayun. Ayan po, dahil napaliwanag niyo na po ang kahalagahan nito na sa ating sa karanasan ng nagsasanaysay, ano po kaya yung tatlong bahagi po ng reflektibong sanaysay, which is yung panimula, katawan at konklusyon po? What do you mean by anong mga bahagi? Anong kahalagahan ng tatlong bahagi o anong nilalaman ng tatlong bahagi? Yung nilalaman po ng tatlong bahagi po. Okay, so ang nilalaman, di ba, meron tayong panimula, katawan, at wakas. So sa panimula, syempre, ito yung unang bahagi na kung saan pinapakilala dito yung paksa,
no? Yung karanasan na pagninilayan at dito rin maaari nating ilahad kung ano ba yung mga pangyayari o karanasan na tatalakayin. Sa katawan naman syempre medyo mahaba ito. Medyo malawak kasi ito yung pinakamahabang bahagi kung tawagin natin dahil nilalahad na dito yung mga iba't ibang detalye na may kaugnayan doon sa paksa na ating tinatalakay, no? Yung mga damdamin, mga reaksyon ng mga manunulat, kung sino man yung nagsulat ng sanaysay na iyon, no? At syempre yung mga pagninilay at natutuhan mula doon sa karanasan, no, na ibinabahagi ng manunulat. Doon naman sa wakas at conclusion, syempre ito yung pinakahuling bahagi na kung saan dito inilalahad yung pinakabuod, no? At mahal aral na natutuhan mula doon sa karanasan. So sa madaling salita, sa tatlong yun, lahat po yun ay mahalagang bahagi ng reflektibong sanaysay. Ayun, gaya nga po na sabi niyo po, ma'am, nandun po talaga na napakahalaga na nandun yung panimula, yung katawan, at syempre yung conclusion. Dahil dito po sa pagsulat po ng isang reflektibong sanaysay, ay kailangan po, di ba, ang pagsulat po dito ay yung may mababaw na salita lamang. Ano po kaya yung dapat tandaan ng mga mag-aaral sa paggamit po ng wika sa pagsulat po ng reflektibong sanaysay po? Okay, ano yung mga dapat tandaan? No, gumamit tayo ng mga malinaw at simpleng mga salita lamang, yung maaaring maunawaan ng mga mababasa, no, yung mga idea na dapat madaling maintindihan, no, maging tapat din at personal yung pagpapahayag kasi kapag masyadong personal yung ating pagkakalahad, mafe-feel mo talaga bilang bumabasa, no, kung ikaw ang babasa nung ginawang yon, mafe-feel mo talaga na talagang ay iba talaga ito, naranasan niya talaga ito talaga yung reflection niya doon sa karanasan niya, no? And then gumamit tayo ng mga wastong gramatika at bantas, no? So as a Filipino teacher, no, sinasabi nga ng mas nakararami na napakadali naman yan, Filipino lang yan, Tagalog naman yan, pero alam nating lahat na kahit sarili nating wika ay mahirap pag-aralan. Kaya patuloy pa rin natin itong pinag-aaralan, no? Pagdating sa gramatika at bantas na napakahalaga, no? At syempre, iwasan natin yung paligoy-ligoy na salita, no? Maging direct na tayo sa pagpapahayag ng mga ideya para mas malinaw yung mensahe. At ang pinakahuli, panatilihin natin maayos yung daloy ng ideya para masigurado nating magkakaugnay yung mga o talaga. Ito lamang. Ayan po, at dahil pinag-uusapan na rin po natin ng karanasan, sa inyong karanasan po kaya, ano-ano kaya ang madalas na pagkakamali ng mga mag-aaral sa pagsulat ng ganitong uri ng sanaysay po? Okay, yung madalas na pagkakamali sa pagsulat ng sanaysay, bilang guro, madalas makita ko kapag nagpapasulat ako is yung parang pagkukwento lamang ng pangyayari. Yes. So, kaya nga natin sinabing reflektibong sanaysay. Syempre, hindi mo lang ikukwento yon, no? Magre-reflect ka rin. Isasama mo rin yung sarili mo. Walang pagninilay, kumbaga. And then, hindi rin malinaw yung mga ideya minsan, no? Ibig sabihin, magulo o hindi organized. Yung mga pangungusap, mahirap unawa. And then, ito yung pinaka-lagi kong na-encounter kapag nag-check ako ng mga reflektibong sanaysay kapag kami pagkakataong nagpapa-activity ako. Yung mga maling gramatika, yung mga maling bantas, yun yung nakakalungkot, no? Yung mga maling baybay, kulang o kaya mali yung paggamit ng tuldokwit o iba pang mga bantas, no? Merong mga talata na parang nakalimutan ng tuldukan, kaya pag binasa mo, tuloy-tuloy talaga, no? Mga ganyan. At saka meron din mga kulang sa personal na damdamin o opinion, no? Parang hindi pinapakita doon, katulad sinabi ko kanina, hindi na ipapakita yung sariling karanasan o pananaw doon sa kanyang ikinukwento. And then, minsan paulit-ulit, no? Yung mga ideya, inuulit lamang, no? Parehong punto lang naman yung sinasabi, walang bagong ideya. No, at syempre, yung doon sa pinakadulo minsan hindi malinaw, no, yung wakas o yung aral, hindi nailalahad yung mga mahalagang realization o yung mga natutunan mula doon sa karanasan. So, may iba-iba kasi tayo, di bang, uri ng sanaysay. So, dahil focus natin is reflektibong sanaysay, kailangan
maipalabas natin yung reflection, yung pagninilay doon sa karanasan na ating naranasan. Ayun. Ayun po, ma'am. Gaya nga po nasabi nyo, minsan sa isang reflektibong sanaysay po, minsan hindi na susulat ng isang manunulat yung talagang totoong damdamin nila sa pagsulat po ng isang reflektibong sanaysay. At dito po sa pagsulat po ng reflektibong sanaysay, gaano po kaya kahalaga na gagamit po ng isang halimbawa po gagamit po ng karanasan natin sa buhay or yung sa mga nangyayari po sa pelikula, or para po mapapalalim pa po talaga yung isang reflektibong sanaysay. Mahalaga yung karanasan natin talaga doon sa pagsulat ng reflektibong sanaysay dahil ito yung pinanggagalingan ng ideya. No, ito yung pinanghuhugutan ng damdamin at pagninilay ng manunulat. Syempre, wala naman tayong may susulat kung hindi natin gagamitin yung sarili nating karanasan, no? Kumbaga, yung karanasan na yon yung magbibigay ng tunay na nilalaman, no? Nagbibigay ng makatotohanan at makabuluhang kwento doon sa sanaysay, no? And then nagpapahayag din ito ng damdamin at pananaw sa pamamagitan ng ating karanasan, no? Na ipapakita ng manunulat kung tayo man na magsusulat yung nararamdaman natin at natututuhan. At sa pamamagitan ng ating karanasan, dito pinagmumulan yung ating mga realization mula sa karanasan. Natutukoy natin yung mga mahalagang aral na maaari nating maibahagi sa mga mambabasa. At sa pamamagitan ng ating karanasan is napagpapalalim nito yung mas nagiging makabuluhan yung pagsulat ng sanaysay dahil dito nagmumula, no, sa ating sariling pinagdaan. Yes po, ayan. At talagang ganda po talaga magsulat ng isang reflektibong sanaysay kung talagang Siyang nagiging diary no? Pero parang nagkukwento ka na rin po talaga ng nangyayari sa buhay. Ganun po yung totoong nangyayari po talaga. Dahil hindi po talaga makakapagsulat ng isang reflektibong sanaysay kung hindi ka rin nagre-reflect talaga sa sarili po talaga natin, ma'am. At ngayon po, para po sa bilang panghuling tanong po, at ano po kaya yung pinakamahalagang payo na mabibigay nyo po sa ating mga ka-ALS at syempre sa mga grade 12 students po ngayon na nagsisimula pa lang po na magsulat ng isang reflektibong sanaysay po? Okay, payo as a teacher no sa Filipino, no, ang ilang payo lamang sa pagsulat ng reflektibong sanaysay is maging tapat tayo sa ating mga naging karanasan. No, isulat yung mga tunay mong nararamdaman, nararanasan, natutuhan mula doon sa iyong karanasan. Magmuni-muni ka muna bago magsulat kasi yun naman talaga yung katulad na sinabi ko kanina, parang diary to eh. Hindi naman tayo agad makapagsusulat kasi may mga ideya pang nadadagdagan o pumapasok sa ating isipan. So pwede natin pag-isipan muna kung ano ba yung pinakamahalagang aral o realization mula doon sa ating karanasan. No? Ayusin muna natin yung mga ideya. Sundin yung bawat bahagi ng sanaysay. Huwag tayong maglalakaw o shortcut. Gumamit ng wastong wika at syempre, basahin nyo muna. No? Check natin kung may mali bago natin. Yeah. Ayan, at dito na po natatapos ang ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat po, Ma'am Gabarda, sa inyong pagpapaunlak ngayong araw po. No? Talaga namang marami kaming natutunan mula sa mga hindi dapat isulat at dapat isulat sa paggawa ng isang reflektibong sanaysay. Ayan po. At naman sa ating mga tagapakinig, naway magsilbing gabay ang ating talakayan sa inyong pagsulat. Tandaan na ang bawat karanasan ay may aral at kailangan lamang itong pag-isipan at isulat ng maayos. Ayan, ako po muli si Diana De Leon kasama ang aking kapwa tagapagsalita na si Binibining Mabel Alvida at ito ang Sikhay Tinig. Ayan, hanggang sa muli po mga ka-ALS, maraming salamat po Binibining Gabarda sa pagdalo muli sa ating talakayan. At syempre maraming salamat din po sa time nyo para makasama muli namin sa aming Sikhay Tinig. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Ma'am, thank you po. Thank you so much po talaga.